Hiniling ng asawa ko na ibigay ko ang aking organo sa kanyang kababata, kaya naghiganti ako. Sa aming unang anibersaryo ng kasal, sinabi niya sa akin na ang kanyang kababata na si Leng Wuji ay may pagkabigo ng organo at gusto niyang ibigay ko ang aking organo. Pero hindi naman basta-basta pwedeng ibigay ang ganoong bagay. Puno ako ng tanong, pero sinabi ng asawa ko na buntis siya, at kung hindi ko ibibigay ang organo, ipapa-abort niya ang bata. Nag-isip ako ng 2.5 oras at nagbigay ng 3 kahilingan. Pagkatapos kong matupad ang 3 kong kahilingan, papayag akong ibigay ang aking organo sa kanyang kababata. Nang matupad ang 3 kahilingan, umiyak ang asawa ko at nagmakaawang bigyan ko siya ng isa pang pagkakataon. Ang asawa kong si Bai Yuchu, tunay na katulad ng kanyang pangalan, maputi at maganda. Kagandahang parang bulaklak, may-ari ng kumpanya ang pamilya. Sinasabi ng mga kaibigan ko na napakaswerte ko sa pag-aasawa sa kanya. Kung bakit kami nagkatuluyan, medyo glitch ang kwento. Pagkatapos ng kolehiyo, umuwi ako sa probinsya at naghanap ng trabaho na 9:00 ng umaga hanggang 5:00 ng hapon. 3 puntong buhay, araw sa opisina. Pag-uwi, kakain sa nanay ko, then sa gabi uwi sa bahay at magpahinga. Kapag may nag-aaya sa weekend, akyat ng bundok. Magbabibiki, etc. Medyo boring ang buhay pero masaya naman. Ang tanging nakakainis ay ang tatay ko na paulit-ulit na pinipilit akong mag-date, iba't ibang paraan ng panggigipit. Sabi niya noong binuksan ang second child policy, sabi ko naman na bibigyan ko siya ng apo na babae. Simula nang graduate, nagsimulang magtanong ng 3 bagay. Nasaan ang kasintahan? Nasaan ang asawa? Nasaan ang apo? Hindi naman pwedeng magkaroon ng kasintahan kung gusto lang. Sa totoo lang, hindi ako tutol sa pag-ibig, pero noong kolehiyo, nagustuhan ko ang isang babae. Nagkakilala kami sa isang debate. Magkapareha kami. Sa debate, sumisigaw siya at nagde-debate ng mabilis. Labis akong na-impress. Puro kasinungalingan ang nauna. Ang totoo, maganda siya. Akala ko maganda ang paningin ko, pero mayroon palang iba na gaya ko. Habang iniisip ko kung hahabulin ko siya o baka maghiwalay agad pagkatapos ng graduation. Mabilis ang hiwalayan. Kung hahabulin ko, parang may posibilidad. Medyo may problema ang dating kasintahan. Kung hindi ko habulin, hindi ako mapakali. Kaya nag-atubili ako. Naging magkaibigan kami ng 3 taon. Malapit nang graduate, inamin ko ang nararamdaman ko. Pero sinabi niya sa akin na pinauwi siya ng nanay niya para mag-date, maghanap ng taga roon. Ayun, ang probinsya nila ay walang kabuluhan, walang tren, bus lang ang tanging sasakyan. Balak kong sumuko, pero pag uwi ko sa probinsya, lagi ko siyang naalala. Pinag-isipan ko kung magpapakasasa sa pag-ibig. Sa huli, sumuko ako. Pumayag akong mag-date ayon sa tatay ko. Ang unang babae ay isang designer. Ang kumpanya, lalaki man o babae, ginagawang alipin. Pasok ng 8:00 ng umaga, uwian ng 5:00 ng hapon. Overtime ng 1 oras, meeting ng 1 oras, bus pauwi ng 1 oras. Kaya nagkita kami ng 8:08 ng gabi. Nag-usap ng kalahating oras. Nagpalitan ng numero tapos umuwi na. Sa daan pa uwi. Unang beses kong nakita ang asawa kong si Bai Yuchu. Hindi ko inaasahan. Sa buhay ko, magagawa ko pala ang pagliligtas ng dalaga. Nang gabing iyon, dumaan ako sa isang eskinita. Nakarinig ako ng sigaw ng tulong. Dahil sa kuryosidad, tumingin ako sa loob. Hindi ko alam. Nang tumingin ako, nagulat ako. 2 lalaki ang nagnanakaw ng bag ng isang babae. Sa galit ko, bumalik ako ng 2 hakbang, kinuha ang telepono at tumawag sa pulis. Sabay sigaw ng malakas. May magnanakaw! May magnanakaw! Nang marinig ng 2 lalaki ang ingay. Tumakbo sila palabas pero nakalayo na ako sa likod ng mga tao. Nang makita nilang delikado, tumakbo rin sila. Dahil ako ang tumawag, natural na tinanong ako ng pulis. Nang lumabas si Bai Yuchu mula sa eskinita, tulala ako. Ang ganda niya, parang influencer. Ang problema, ang influencer ay may makeup at filter, parang ibang tao. Ang babaeng ito ay totoo. Walang pag-aatubili akong pumayag. Sa pagkain ng midnight snack, medyo nalaman ko ang tungkol kay Bai Yuchu. Pareho kaming edad. Mas magaling siya sa pag-aaral, siya ay top universidad, ako ay second class. Mas maganda ang kalagayan ng pamilya niya. May kumpanya ang pamilya, hindi ko alam kung gaano kalaki. Pero sa kanyang mga mamahaling gamit, tiyak na mas malaki ang kinita kaysa sa pabrika ng tatay ko. Ang itsura, sige. Ako ay ordinaryo sa karamihan, siya ay parang diwata. Ayon sa kanya, noong kolehiyo, siya ang campus beauty. Hindi na ako magpapahiya. Pagkatapos ng pagkain, tinalikuran ko na ang aking munting pag-asa. Sa totoo lang, sa ganoong kagandahan, maliban na lang kung si Bai Yuchu ay may ama na sugarol. Ang may sakit na ina, ang nag-aaral na kapatid, at iba pa.
Sa ganitong template, hindi rin ako kapansin-pansin. Palitan, parehong patay ang mga magulang, pinalaki ng lola. Kailangan ng pera para sa operasyon. Kung ganito ang sitwasyon, may konting kumpiyansa akong mahabol siya. Ang ibang sitwasyon ay kalimutan na lang. Hindi ko inaasahan na kinabukasan, si Bai Yuchu ay nagpadala ulit sa akin ng mensahe, niyaya akong lumabas, ngunit tinanggihan ko. Ang nakaraang lihim na pag-ibig ay nagsabi sa akin, para sa babaeng hindi mo makukuha, mas mabuting kontakin ng kaunti. Kung hindi, ikaw lang ang masasaktan sa huli. Noong kolehiyo, kahit hindi ko nakuha ang babaeng yon. Pero mag-isa kaming namamasyal, nanood ng scene, kumain, yumakap, mga bagay na ginagawa ng magkasintahan, naalala ko pa. Noong kasama ko si Bai Yuchu, ako at si Bai Yuchu ay maraming ginawa, medyo malabo ang relasyon, kung hindi ay hindi ko siya hahanap-hanapin. Mas maganda si Bai Yuchu kung talagang magtatagal kasama siya sa hinaharap kapag magdating sa paghahanap ng asawa. Ilalabas para ikumpara, edi hindi na ako mag-aasawa. Kaya binigyan ko si Bai Yuchu ng sagot na kailangan magtrabaho. Akala ko ang kwento namin ni Bai Yuchu ay tapos na rito. Sino ang mag-akala na pag-uwi ko mula sa trabaho, siya ay naghintay sa ilalim ng aming opisina. Ngayon ay sikat na ako. Akala ng lahat na siya ang kasintahan ko, naiinggit ang mga kasamahan ko. Ang aking sariling pagmamayabang ay bahagyang nasiyahan. Sabi ko babalik ako para tanggapin ang negosyo ng pamilya, pero ayaw kong maging alipin ng maaga. Kaya lumabas akong mag-isa para maglakbay ng 1 taon. Pag nagsawa, uwi para magmana ng negosyo. Sabi niya, matagal nang nag-iisa, medyo malungkot. Kaya gusto niyang may kasamang kaibigan. Wala akong magawa, dumating na siya. Siguradong sumama ako sa kanya. Naglaro, kinabukasan ay weekend, kaya nagmaneho ako at dinala siya sa paligid ng 2 araw. Minsan nagdududa ako kung gusto niya akong gawing libreng driver. Ang 2 araw ay mabilis lumipas. Malapit na akong pumasok muli sa trabaho. Sa totoo lang, ilan lang ang mga pasyalan dito. Si Bai Yuchu ay medyo nagsawa na, kaya nagmungkahi si Bai Yuchu na isang gabi pumunta sa bar. Ayon sa kanya, dati siyang mabait na babae, hindi pa nakapunta sa mga lugar tulad ng bar, mag-isa ay hindi siya maglakas loob. Gusto niya akong samahan. Tinanong ko siya, sa kabuuan, 3 araw pa lang tayong magkakilala. Pinagkakatiwalaan mo ako ng ganyan. Pagkatapos sumagot si Bai Yuchu, ang iyong pagkakakilanlan ay nakarehistro sa tourist spot. Alam ko rin kung saan ka nagtatrabaho. Kahit bigyan kita ng pagkakataon, maglakas loob ka ba? Ay, itong aking maliit na galit. Ginagamit mo ang paraan ng paghamon sa akin. Sige, pumunta na lang, hindi rin naman ako nakapunta. Para lang magkaroon ng karanasan. Sa totoo lang, 2 baguhan ang pumunta ay medyo boring. Kaya kumuha kami ng 2 taga-ambience. Mukhang nasasarapan siya sa paglalaro, hinatak ako at uminom ng marami. Pagdating ng 12 oras, sa tingin ko kung inom pa, babagsak na ako. Kaya sumakay ako ng taxi, inihatid siya sa hotel. Paggising ko kinabukasan, bumagsak ang langit ko. Ako at si Bai Yuchu ay hubad na nakahiga ng magkasama. Noong panahong iyon, 2 ang pinakamalaking iniisip ko. Una, pasensya sa mga magulang sa kanilang maraming taon na pag-aalaga, pinahiya ko sila. Pangalawa, lugi na talaga. Ang aking unang pagkakataon, walang kahit anong pakiramdam, basta nawala na lang ng walang malinaw. Lugi na talaga. Tumingin kay Bai Yuchu na hindi pagising. Iniisip ko, mapupunta rin naman ako sa kulungan. Kaya bakit hindi gawin ulit? Para hindi mamatay nang hindi alam kung ano ang pakiramdam ng pagiging lalaki. Pagkatapos kumalma, nagpa siya akong kausapin si Bai Yuchu. Dahil siya ang may gusto pumunta sa bar. Pareho kaming lasing, aksidente ito. Pwede bang kalimutan na lang ang nangyari? Pagkagising ni Bai Yuchu, hindi naman siya nag-ingay. Binuksan ang kumot at nakakita ng dugo. Buong katawan niya ay nakaupo ng manhid, walang sinasabi, kahit tawagin ay hindi sumasagot. Matapos maghintay ng matagal, bigla siyang nagsalita, baka magpakasal na lang tayo. Narinig ko ito, tulala ako. Tinanong ko siya ng ilang beses pero hindi seryoso. Pagkatapos makuha ang tiyak na sagot, sinabihan ko siyang kumalma at mag-isip mabuti. Kung naisip na niya ng mabuti, sasabihin ko sa mga magulang ko at uwi kasama siya. Para pag-usapan ang kasal sa kanyang mga magulang. Dahil ang kasal ay malaking bagay, itong putang ina, tuwang-tuwa ako. Nakuha ko ng libre ang isang asawang parang diyosa. Minsan iniisip ko kung hindi ako sumugod noon. At nakipag-away sa 2 magnanakaw, parang dapat mamatay ako. Umalis sa hotel, dire-diretso ako. Nag-leave at dinala siya para makita ang nanay ko, binanggit ang tungkol sa kasal. Ang tatay at nanay ko ay makaluma. Nang marinig na magpapakasal ako, parehong sumang-ayon. Ang tatay ko ay nasa ibang lugar para sa negosyo, wala sa bahay. Kaya nagpa siya kaming maghiwalay ng daan, sama-samang pumunta sa lungsod kung saan nakatira si Bai Yuchu para manligaw. Bago makita ang mga magulang ni Bai Yuchu, handa akong matamaan, sino ba ang magsasabing natulog ako sa anak ng iba?
Si Baiuchu naman ay inaaliw ako sa buong bayahe. Ang aking mga magulang ay mabait at hindi magbibigay ng problema. Sinagot ko na parang binigyan nila ng labis na pag-aalaga ang kanilang anak. Nang maalis na ang baboy, tiyak na magagalit ang aking ama. Noong makilala namin ni Baiuchu ang kanyang mga magulang, namumutla ang kanyang mga magulang, sinabing maglalakbay sila ng 1 taon, ngunit pagkalipas ng kalahating taon ay may dala na silang manugang. Nang malaman na dumating din ang aking mga magulang, lalo pang lumala ang kanilang itsura, parang kumain sila ng 10 kilo ng tae, napakasama ng mukha. Mamaya, tila sinabi ni Baiuchu sa kanyang mga magulang ang tungkol sa aming nangyari. Sa huli, pumayag ang aking biyenan na magkita ang dalawang pamilya. Dahil ito ang unang pagkikita. Ang lugar ay isang hotel. Naglabas ng ilang kondisyon ang biyenan. Una, pagkatapos ng kasal ay mananatili ako sa lungsod ni Baiuchu. Kung hindi, walang mamamahala sa kumpanya ng kanilang pamilya. Wala akong pagtutol dito. Hindi ko rin naman planong kunin ang pabrika ng aking ama. Dati na naming napag-usapan na kapag ayaw na niya, ibebenta na lang ito. Pangalawa, ang mga anak ay dapat sumunod sa apelyido ni Baiuchu. Dito, malaki ang reklamo ng aking ama. Iniisip niya na hindi naman kami naghihirap, may ilang milyon kaming ari-arian. Sa probinsya, kung mag-aasawa, kikita sa interes. Pwedeng mabuhay ng walang alalahanin. Hindi naman kami walang mapapangasawa. Kung ang anak ay magiging bae, para na rin siyang napangasawa. Sinabi niya na kung susundin ko ito, babaliin niya ang aking mga binti. Kaya't nahirapan ako sa dalawang panig. Kahit hindi gaanong malalim ang aking nararamdaman para kay Baiuchu, may pananagutan at moralidad ako. Hindi ko magagawa ang bagay na hindi ko pananagutan. Lalo na kapag naiisip ko na magpapakasal siya sa iba, masakit ang isipin. Kung hindi ko susundin ang aking ama, tapos na ang relasyon naming mag-ama. Sa kanyang negosyo, kung malaman ng iba na ang kanyang anak ay naging manugang na nakatira sa bahay ng asawa, tiyak na mapapahiya siya. Noong handa na akong sumuko kay Baiuchu, sinabi niya na magkakaroon kami ng 2 anak, ang una ay Bai, ang pangalawa ay Wang. Sa pamamagitan nito, nagsimula akong tunay na magmahal kay Baiuchu. Alam ko kung gaano kahirap ang pagbubuntis ng babae. Mula pagkabata, paulit-ulit itong sinasabi ng aking ina. Gaano siya naghirap noong ipinanganak ako. Upang alagaan ang damdamin ng 2 pamilya, nagpasya si Baiuchu na magkaroon ng 2. Medyo may pagkukulang ako sa kanya. Nang maayos na ang usapin tungkol sa anak, naging madali na ang usapan tungkol sa dote. Mayaman si Baiuchu pero hindi ito sobrang mayaman. Ang ari-arian ay halos 1 hanggang 200 milyon. Sinabi niya sa akin na nagpasya ang aking ama na magbigay ng 200,000 yuan na dote. Sa tingin ng biyenan, sapat na ito. Babalik siya ng 88,000 yuan bilang dote para sa aming maliit na pamilya. Tungkol sa bahay, may villa si Baiuchu na maaaring maging bahay kasal. Ang mga alahas ay kung ano ang gusto ni Baiuchu. Babayaran ito ng aking ama. Sabi niya, sa huli ay sa akin din naman lahat, basta't maganda ang aming pagsasama. Tungkol sa kasal, sa 2 lungsod, magkakaroon ng isa bawat isa, mas maaga mas mabuti. Sinabi ni Baiuchu na walang ginawang paraan noong gabing iyon, baka mabuntis siya at magpakasal ng malaki ang tiyan. Masama ang maririnig. Dahil sa nangyari, wala na siyang gana sa paglalakbay. Mas mabuting magpakasal ng maaga. Naghahanda siyang mga siwa ng kumpanya. Sa loob ng 3 buwan, nagpakasal kami at natapos ang seremonya. Hindi kami pumirma ng kasunduan bago ang kasal. Iniwan ko ang aking dating trabaho at pumasok sa kumpanya ni Baiuchu. Noong kolehiyo, nag-aral ako ng accounting. Agad akong inilagay ni Baiuchu sa departamento ng pananalapi. Tunay akong naantig. Hindi ko alam kung bakit, pero pinagkakatiwalaan niya ako. Siyempre, hindi ko sasayangin ang kanyang tiwala. Lahat ng talaan ay inayos ko ng malinaw. Ang ilan sa kanyang mahirap pakisamahang kamag-anak na nanghihingi ng pabor ay pinalayas ko. Kung mayroon mang alitan sa aming pagsasama pagkatapos ng kasal, iyon ay ang relasyong mag-asawa. Maliban sa gabi ng kasal, pinilit ko si Baiuchu na ibigay sa akin ang unang pagkakataon. Pagkatapos nito, 3 buwan siyang hindi nagbigay dahil hindi pa raw kami gaanong magkakilala. Hindi pa kami gaanong magkakilala. Dahil masyadong nagmamadali ang kasal, ang bawat isa ay sariling mayordomo para sa seremonya. Sa West City ako abala, sa Jiang City siya abala. Sa gabi ng kasal, ayaw kong magkaroon ng pagsisisi. Parang pinilit ko siya. Dahil dito, nagalit si Baiuchu ng matagal. Inalo ko siya ng matagal bago siya pumayag. 3 buwan kaming natulog ng magkasama. Marahil naawa si Baiuchu sa akin. Dagdag pa, araw-araw ko siyang sinusundo at hinahatid, minamasahe ang kanyang mga paa at likod. Kapag maganda ang kanyang kalooban, bibigyan niya ako ng 1 o 2 beses. Pagkatapos ay 9 na buwan kaming kasal, nagsimulang mangulit ang mga magulang para magkaanak. Ganyan sa maraming lugar. Kung walang anak sa loob ng 1 taon ng kasal, dadalhin sa ospital ang bagong kasal para suriin.
Nagsimulang maging abala ang mga magulang ni Bai Yuchu. Hanggat hindi ako masyadong pagod, pinapayagan niya ako. Tuwa ko naman ito, dahil si Bai Yuchu ay isang napakagandang babae. Kahit nasa bingit na ng kamatayan, babangon pa at susubok muli. Mula sa unang pagkakataon, 1 taon na. Hindi ako nabusog, kaya kailangan kong gumawa ng paraan. Minsan, sasabihin niya nang walang magawa. Hindi ka ba natatakot na mamatay sa kama? Biro lang, sobrang tapang ko. Hanggang sa aming unang anibersaryo ng kasal. Maaga akong umuwi, naghanda ng masarap na pagkain. Dahil naghahanda kaming magkaanak, hindi ako naghanda ng alak. Pag-uwi ni Bai Yuchu, seryosong nakatingin sa akin, asawa. Si Wuji ay naaksidente. Si Leng Wuji ay ang kapatid na lalaki ni Bai Yuchu mula pagkabata, isang taong mukhang may sakit. Ang mukha niya ay mas puti pa kaysa sa isang babae. Unang beses ko siyang nakita sa kasal, halos dumikit ang mga mata niya sa asawa ko. Noong nagtataas ng baso, sinabi pa ng nanay ni Leng Wuji na noong bata pa si Bai Yuchu, sinabi niyang pakakasalan niya si Leng Wuji. Noong oras na yon, galit na galit ako. Sabihin yun sa kasal, sino ang gusto mong kasuklam-suklam? Tignan mo ang kanyang kahinaan, hindi pa tiyak kung gumagana ang gamit niya. Pagkatapos, ilang beses siyang na-ospital. Sumama rin ako kay Bai Yuchu para bisitahin siya, saka ko nalaman na may kidney failure siya at naalis na ang isang kidney. Talas ng galit ko kay Leng Wuji. Bilang lalaki, nakikita ko na may gusto siya kay Bai Yuchu. Pero ang pakikitungo ni Bai Yuchu sa kanya ay katamtaman lamang, kaya hindi ko na inisip kung ano ang nangyari sa kanya. Hindi ako gaanong nag-aalala. Kung may mangyari man sa kanya, wala akong pakialam. Ngayon, may problema na rin ang pangalawang kidney niya. Kung gayon, bukas sasamahan kita para bisitahin siya. Asawa, huwag na nating pag-usapan siya. Magdiwang muna tayo ng anibersaryo ng kasal. Ayaw ko nang ituloy ang usaping ito. Bumili ako ng isang black spider costume. Gusto kong subukan kung sa anibersaryo ng kasal. Mapapanood ko si Bai Yuchu na magsuot nito. Hindi kumain si Bai Yuchu, diretso ang tingin sa akin. Ang ekspresyon niya ay komplikado, una kong nakita. Panghan, maaari mo bang ibigay ang iyong kidney para kay Kuya Wuji? Inakala kong may problema ang tainga ko. Hindi sigurado, tinanong ko ulit. Anong sinabi mo? Huminga ng malalim si Bai Yuchu at napakaseryosong inulit. Maaari mo bang ibigay ang iyong kidney para kay Kuya Wuji? Diyos ko, napatawa ako ng galit. Agad akong nanampal sa mesa at nagalit. Alam mo ba ang sinasabi mo? Unang beses nakita ni Bai Yuchu akong magalit. Dati, laging sunod-sunuran ako sa kanya. Kapag may kaunting hindi pagkakaunawaan, sinisigawan niya ako at ako naman ay nagmamakaawa sa kanya. Kaya natakot siya. Pero siguro alam niya na ang kahilingan niya ay medyo labis, kaya matyaga niyang ipinaliwanag sa akin. May kakayahan ang pamilya ni Leng Wuji. Noong kasal, ayon sa kahilingan ni Bai Yuchu. Nagpa-check up ako ng buong katawan. Noon, sinuri ang tipo ng dugo. Natuklasan nila na pareho kami ni Leng Wuji. Nang parehong bihirang tipo ng dugo. Kung wala akong pagtutol, bukas ay gagawin ang specific na compatibility test. Nagsalita ako sa pamamagitan ng pagngangalit. Ano ang iniisip mo? Kapag nag-match, handa ka ba talagang ipadonate ang kidney ko? Itinuturing mo ba akong asawa? Pagkatapos kong sabihin yon, umiyak si Bai Yuchu. Kung dati, agad ko siyang aaliwin. Ngayon, wala akong reaksyon. Nakita ako ni Bai Yuchu na malamig ang mukha, walang reaksyon. Umiiyak siya ng ilang sandali pagkatapos ay tumigil. Sinabi niya sa akin na kung ayaw kong gawin ang compatibility test, ang mga magulang ni Leng Wuji ay hihinto sa pakikipagtulungan sa pamilya Bai. Kalahati ng mga order ng pamilya Bai ay mula sa pamilya Leng. Kapag ang mga order na ito ay nakansela, karaniwan, ang pamilya Bai ay maaaring magsara na. Ang sarili kong pamilya ay negosyante rin. Ang pabrika ng aking tatay ay may katamtamang laki. Maaaring makipagtulungan sa isang listed company. 80% ng mga order ay nakadepende sa listed company na yon. Siyempre alam ko na kung ang listed company na yon ay hindi kukuha ng produkto mula sa amin, ang pabrika namin ay direktang magsasara. Pero alam ko rin sa puso ko, ang kooperasyon ay 200. Kung gagawin ito ng pamilya Leng, sila rin ay masasaktan. Malaki ang mawawala sa kanila. Isinasaalang-alang na tanging anak na lalaki lamang ang pamilya Leng, hindi imposibleng gawin nila ito. Kung hindi, ibenta ang kumpanya ng inyong pamilya. Ang pera mula sa pagbebenta ay sapat na para sa ating habang buhay. Sinabi ko ang aking ideya. Ang pag-donate ng kidney ay talagang ayaw ko. 24 pa lang ako. Kahit mabuhay pa ako pagkatapos mag-donate ng isang kidney. Ngunit ang kalahati ng aking buhay ay magiging parang may sakit. Paalam sa masayang buhay. Nagalit si Bai Yuchu. Itinuro niya ang kanyang daliri sa akin at sinabing makasarili ako. Ang kumpanya ay ang pinaghirapan ng kanyang magulang sa buong buhay nila. Paano ito basta nalang ibebenta? Sinabi niyang wala akong pagmamahal sa kanya. Pinapagawa lang kita ng compatibility test, hindi naman tiyak na mag-match. Kapag hindi nag-match, wala namang problema.
Pagkatapos, sinimulan niya akong i-brainwash. Lahat ng kanyang sinasabi ay tungkol sa kanyang mga magulang. Kung gaano kahirap itatag ang kumpanya. Buti na lang malinaw ang isip niya, hindi tulad sa maikling kwento na sasabihin tungkol kay Leng Wujay. Na lumaki siyang kasama niya mula pagkabata, itinuturing siyang pamilya, parang kapatid. Kung ganoon, tiyak nalalabas ako. Hindi ako tanga. Anong klaseng kapatid ang magpapatawag sa iyong asawa na mag-donate ng kidney para iligtas siya? Isang serye ng moral na blackmail, pagkatapos ay naglabas si Bai Yuchu ng isang pregnancy test result. Ipinapakita nito na siya ay 8 linggo ng buntis. Sinabi niya na lahat ng ginagawa ko ay para sa bata. Sa hinaharap, ang kumpanya ay ibibigay sa bata. Hindi naman pwedeng ubusin natin lahat ng pera. At walang maiiwan para sa bata. Sa puntong iyon ng usapan, medyo nayanig ako. Nakita ako ni Bai Yuchu na hindi nagsasalita, inakala niyang ayaw ko pa rin. Kapag hindi pumayag ang malambot, gagamitin ang matigas. Sinimulan niya akong takutin, kung hindi ako pumayag, ipapalaglag niya ang bata at hiwalayan ako. Sa ganitong paraan, ang pamilya Leng. Siguro ay hindi na sila mahihirapan. Hindi alam ni Bai Yuchu na ako ay taong matigas sa malambot ngunit sumusuko sa matigas. Dati, lagi akong matigas ang ulo. Galit ako sa mga nagbabanta. Naisip ko, kung maghiwalay kami, hindi naman ako hindi makakahanap ng asawa. Kahit na ang pagpapakasal kay Bai Yuchu ay gumastos ng malaking bahagi ng ipon ng pamilya, kung maghiwalay kami at bumalik sa aming maliit na bayan. 20,000 lang ang kailangan para makapag-asawa, hindi naman mahirap. At ang katawan at buhok ay minana sa magulang. Kung para kay Bai Yuchu ang donasyon ng bato, tatanggapin ko na lang, sariling asawa, sariling alaga. Ako ay isang purong tagahanga ng pag-ibig, ngunit ang malaking bagay na tulad ng pag-donate ng bato sa iba ay tiyak na kailangan kong pag-usapan sa aking mga magulang. Kaya't nagpanggap akong pumayag kay Bai Yuchu na magpamatch kinabukasan, at isinuot niya ang kanyang panlaban na damit. Dahil sa pagbubuntis, dati ay ayaw niya, pero sa pagkakataong ito ay pumayag siya. Samantala, naging mas malinaw ang isip ko mula sa unang pagkikita namin ni Bai Yuchu hanggang sa pag-donate ng bato. Parang may kakaiba sa lahat, naisip ko, baka ito ay isang bitag, at ang tunay na target ni Bai Yuchu ay ang aking bato. Kinabukasan, baka ako ay direktang dalhin ni Minyon para operahan. Maraming magulong ideya ang pumasok sa isip ko habang nakatingin sa natutulog na si Bai Yuchu. Nag-impake ako ng gabing iyon at sumakay ng tren para tumakas. Nang magising si Bai Yuchu kinabukasan, wala na ako. Nang tumawag siya, malapit na ako sa bahay. Nang tanungin niya ako kung bakit ko siya niloko. Ganito ang sagot ko, asawa, naisip ko, kung magpamatch tayo, mas magandang gawin ito sa lungsod ng Xicheng. Kung sakaling magkatugma, at sa pilitan nila akong kunin at dalhin sa isang iligal na klinika para putulin ang bato, ano ang gagawin ko? Bai Yuchu, paano mangyayari yon? Ngayon ay lipunan ng batas, hindi mangyayari ang ganoong bagay. Bumalik ka na, pumayag na ako sa kanila. Marami siyang sinabi, pero hindi ako nakinig. Hay, nung isang araw, habang nasa panahong iyon, may naalala ako. Si Bai Yuchu ang asawa ko, kung ako ay operahan, siya ang pwedeng pumirma. Kung ang totoo ay hindi gaya ng iniisip ko. Hindi ba't parang pumasok ako sa bitad? Nagtataka ang nanay ko na mag-isa akong umuwi. Hindi ko itinago ang bagay at sinabi ko sa kanya. Nang marinig niya, tinawagan niya ang tatay ko. Bumili ng tiket ang tatay ko para umuwi kinabukasan. Nang gabing iyon, lumitaw si Bai Yuchu sa pintuan ng aming bahay. Siya ay tila nababaliw na. Nang sabihin ko sa nanay ko na siya ay buntis, mainit pa rin siyang tinanggap. Tumingin sa akin si Bai Yuchu na may mapupulang mata, bakit mo ako niloko? Hindi ko sinabi ang aking pagdududa, at sa harap ng nanay ko ay objektibo kong ipinaliwanag. Alam kong nababahala ka sa kumpanya, pero naisip mo ba na ang dapat talagang mag-alala ay si Leng Wujie at ang kanyang mga magulang? Sila dapat ang makipag-usap sa akin. Ngayon, pinipilit mo ako dahil sa kanilang pagbabanta. Paano ko hahayaang mag-donate ka ng bato ng 2 beses? Natatakot lang ako na kung matagalan, baka mabaliw ang mga magulang ni Wujie. Kung gayon, papuntahin mo ang kanyang mga magulang. Sapat na ang blood sample para sa match, gawin ito sa Xicheng. Dahil sa aking sinabi, wala nang magawa si Bai Yuchu. Tinawagan niya ang mga magulang ni Leng Wujie. Kinabukasan, umuwi ang tatay ko. Nag-usap muna kaming tatlo. Magpa-match muna. Kung magkatugma at ipipilit mong mag-donate ako, maghihiwalay tayo. Naawa ang mga magulang ko sa hindi pa isinisilang na apo, higit na naawa sila sa akin. Ganon din ang nararamdaman ko. Ayaw kong mawala si Bai Yuchu pero mas mahalaga ang sarili ko. Mahalin muna ang sarili bago ang iba. Nang dumating ang mga magulang ni Leng Wujie, si Bai Yuchu ang sumundo sa kanila sa airport, hindi kami sumama. Nang makita ang mga magulang ni Leng Wujie, ang dalawang matatanda ay mukhang hindi maganda ang loob, parang sinisisi kami sa kanilang pagpunta. Biglang nagalit ang tatay ko. Diretso sa mukha, para kanino ang ganyang mukha? Parang namatayan ng anak.
Ayaw na naming pumunta. Ang dalawang matatandang iyon dati ay mayabang, kahit ang biyanan ko ay kailangang sumunod sa kanila. Dahil kay Bai Yuchu, nagpapanggap akong sunod-sunuran sa kanila. Pero ngayon, malapit na kaming maghiwalay, bakit pa ako magpapanggap? Namagitan si Bai Yuchu, pero pinagalitan ko rin siya. Kanino ka ba talagang asawa? Hindi pinapahalagahan ng mga magulang ang buhay ng kanilang anak. Ano ba ang relasyon mo kay Leng Wuji? Bakit lagi mo siyang ipinagtatanggol? Napansin kong nagbago ang kulay ng mukha ni Bai Yuchu. Tumayo siya sa tabi at hindi nagsalita. Sa huli, humingi ng tawad ang dalawang matatanda. Pagkatapos ng 3 araw, lumabas ang resulta ng match. Gaya ng inaasahan ko, magkatugma. Nang lumabas ang resulta, nakatingin sa akin si Bai Yuchu, naghihintay ng sagot ko. Ang dalawang matatanda ay hindi rin umalis. Inakala ko dati na akala nila ay kontrolado ako ni Bai Yuchu at hindi ko isasakripisyo ang aking bato para iwan ang pamilya Bai. Ang yaman at si Bai Yuchu na magandang babae, pero nagkamali sila. Sa totoo lang, isa lang akong homebody. Ang pinakamalaking pangarap ko ay magkaroon ng malaking pera na ilalagay sa bangko para sa interes. Mag-asawa at mabuhay ng walang ginagawa. Kaya kong gawin yon sa tulong ng aking ama. Pagkatapos kong pakasalan si Bai Yuchu, mas maaga akong gumising kaysa sa manok. Mas huli akong natutulog kaysa sa aso. Wala nang elas, wala nang oras magbasa ng nobela. Mula sa pagluluto lang ng itlog at kanin, naging isang mahusay na kusinero. Kung hindi dahil sa malambot at mabangong yakap ni Bai Yuchu, hindi ko na kayang ipagpatuloy ang buhay na ito. Ngayon, hindi na ako kasama ng asawa ko sa isang landas. Bakit pa ako magpapatuloy? Hindi makapagtagal ang tatay ko sa bahay. Marami siyang iniwan na bagay, binigyan ako ng numero ng abogado, at sinabing kung maghihiwalay kami at magkaroon ng problema, tawagan siya. Kung talagang maghihiwalay kami, miss na miss ko pa rin si Bai Yuchu. 1 taon, hindi mahaba. Hindi rin maikli. Magkasamang natutulog at gumising, paanong walang pagmamahal. Kaya't nagpasya akong subukan siya muli. Hinahanap ko siya, maaari akong pumayag na mag-donate ng bato, pero may 3 kondisyon ako. Bai Yuchu, sabihin mo. Una, hiwalay muna tayo. Pagkatapos ng matagumpay na operasyon, magpakasal ulit tayo. Labis na nagulat si Bai Yuchu, hindi niya inakala na maghihiwalay kami. Bakit ako ang unang magtatanong kung bakit hindi mo na ako mahal? Wala akong masabi. Ano bang oras na ito at pinag-uusapan pa ang pag-ibig? Kung mahal mo ako, hindi ka hihingi ng ganitong kondisyon. Ibenta mo na ang kumpanya, may iba pa namang paraan. Hindi ba maganda ang mundo? Para sa mga susunod kong plano, matyaga akong nagsinungaling. Kahit anong operasyon ay may panganib. Hindi naman siguradong 100% ligtas ang pagbibigay ng isang sheng. Kung may mangyari sa akin, at ipalaglag mo ang bata, ano ang gagawin ng mga magulang ko? Maghiwalay muna tayo at hatiin ng maayos ang ari-arian. Kung sakaling may mangyari sa akin, magkakaroon sila ng proteksyon. At kailangan din pumirma ng kontrata. Kung ipalaglag mo ang bata, dapat kang magbayad ng 10 milyong kompensasyon sa mga magulang ko. Sa kasal, bukod sa 2 milyong dote. Ang mga magulang ko, dahil ayaw nilang matawag akong umasa sa asawa, binilhan pa nila ako ng kotse at binigyan ng maraming pera. Ang perang ito ay maliit lang para sa pamilya Bai, ngunit para sa aking pamilya, hindi ito basta-basta. Kailangan kong makuha ito pabalik. Tungkol sa 10 milyon, hindi ko alam kung may silbi ang ganitong kontrata. Hindi rin naman ako masyadong interesado. Ito ay isang dahilan lamang para makipaghiwalay. Nagbago ang tingin ni Bai Yuchu para bang ako'y bago niya nakilala. Matigas ang kanyang pagtutol sa diborsyo, sinabing imposibleng ipalaglag ang bata. Sinabi ko, dati mo akong binantaan gamit ang bata. Kaya hindi mo mahal ang batang ito. O kaya, hintayin nating lumabas ang bata bago ako mag-donate. Kailangan kong mag-iwan ng tagapagmana para sa pamilya. Hindi na ako bumisita kay Leng Wuji sa ospital kamakailan, ngunit 2 buwan palang buntis si Bai Yuchu. Pustahan tayo, hindi siya makapaghihintay ng ganito katagal. Sa aking puso, umaasa pa rin ako na si Bai Yuchu ay susuko sa walang katwirang kahilingang ito. At magpapatuloy sa maayos na pamumuhay. Ngunit nabigo ako, akala ko mag-isip pa si Bai Yuchu ng ilang araw. Pero wala pang kalahating oras, pumayag na siya sa mga kondisyon ko at sumama sa akin para magparehistro ng diborsyo. Tungkol sa ari-arian, direkta niyang inilipat ang 3 milyon sa aking account. Ang sobrang 1 milyon ay para sa kompensasyon sa akin. Hindi ko rin tinanggihan. Sa totoo lang, wala kaming prenuptial agreement, kaya kung magdemanda ako, mas marami akong makukuha. Ngunit hindi na kailangan. Hindi ko naman siya pinag-interesan dahil sa pera, kundi sa kanyang mukha. May 1 buwan na panahon ng paghihintay para sa diborsyo. Hindi na makapaghintay si Bai Yuchu. Kinabukasan, handa na ang 10 milyong kontrata. Tinatanong kung maaari munang mag-opera. Ibinigay ko ang pangalawang kondisyon, dapat ilipat ng mga magulang ni Leng Wuji ang 20% na bahagi ng kumpanya kay Bai Yuchu. Nagbibiro ka ba? Hindi namin kailanman papayag sa kondisyong ito.
Bago pa man makapagsalita si Bai Yuchu, nagalit na ang dalawang matanda. Sinabi ko, iyon na ang problema ninyo. Kapag may bahagi na siya, hindi na kami mabanta sa pangalawang pagkakataon. Nagbago ang ekspresyon ni Bai Yuchu. Sabay silang tatlong umalis. Mukhang kailangan nilang pag-usapan. Sa wakas, nagkaroon ako ng tahimik na sandali. Nagplano akong maglakbay ng ilang araw. Sobrang pagod na ako matapos ang isang taong kasal. Ang ikinagulat ko, tumawag ang biyenan ko, tinanong kung bakit hindi ako pumapasok sa trabaho. Direkta kong sinabing naghiwalay na kami ni Bai Yuchu. Pinagalitan ako ng biyenan ng todo, tinanong kung may ginawa akong masama kay Bai Yuchu. Nang huminahon siya, saka ko nalaman na hindi niya alam na pinagawa ako ni Bai Yuchu ng pag-donate ng Isheng. Dumating din ang biyenan at sinabing pinagalitan niya si Bai Yuchu hanggang sa masaktan. Wala naman itong saysay. Kinabukasan, 4 silang dumating kasama ang isang kontrata ng paglilipat. Ngunit ang petsa ng bisa ay pagkatapos ng matagumpay na operasyon. Tiningnan ko ito at pinunit. Mukhang talagang iniisip ni Bai Yuchu ang kanyang kaibigang si Leng Wuji. Kung mas matapang na tao, sinamantala na ito. Upang kumagat ng malaki sa pamilya Leng. Mahirap ang ekspresyon ng mga magulang ni Leng sa kanilang nakakatakot na tingin. Muli kaming gumawa ng kontrata, inilipat ang 20% kay Bai Yuchu. Ito ay halos kasing halaga ng kumpanya ng pamilya Bai. Ang pagmamahal ng magulang ay malalim. Muntik na akong maantig. Sa oras na yon, ang dating biyenan ko. Nang makita ang kontrata ng paglilipat, halos hindi napigilan ang ngiti. Palihim siyang nagbigay sa akin ng thumbs up. Matapos ang malaking sakripisyong ito, nagsimulang alagaan ni Bai Yuchu ang aking buhay. Ito ay hindi pa nangyari dati. Sa loob lamang ng 20 araw, ilang beses siyang nagbalik-balik sa 2 lungsod. Kahit pagod, basta gusto ko, sumasama siya. Hindi ako isang halimaw, lalo na't nasa tiyan niya ang aking anak. Ngunit halata kong pumapayat siya araw-araw. Malamang malapit nang sumuko si Leng Wuji. Sa puntong ito, matagal na akong nawalan ng pag-asa. Ipinakita ko sa abogado ang kontrata ng paglilipat ng pamilya Leng. Walang butas, kaya kahit magbago ang isip ng pamilya Bai, wala nang magagawa ang pamilya Leng. Nang araw ng diborsyo, dinala ko ang abogado at may dala pang bagong kontrata. Ang pangangalaga sa bata pagkapanganak ay sa akin lahat. Marahil naisip na ni Bai Yuchu kung komplikado ang kanyang tingin sa akin. Sinabi ko sa kanya na kapag pumirma siya, aalis na ako. Mahina niyang sinabi salamat. Ang sabi ko, masyado kang maagang nagpapasalamat. Pagkatapos makuha ang sertipiko ng diborsyo, dinala ko ang aking ina diretsyo sa airport. Dahil sa diborsyo, hindi na maaaring pumirma si Bai Yuchu bilang kamag-anak. Kaya dinala ko ang aking ina at hindi sila nag-isip ng marami. Sa airport, diretsyo kami sa international terminal. Akala mo pupunta ako para mag-donate ng Isheng? Hindi, magbabakasyon ako sa ibang bansa. Hahaha, makalipas ang 6 na buwan, tinantya ko na malapit na ang takdang petsa ni Bai Yuchu. Kaya umuwi ako kasama ang aking ina. Nang isuot ko ang dati kong Nile card, halos sumabog ang mga hindi nasagot na tawag at mensahe. Karamihan ay mula kay Bai Yuchu. Noong una ay tinatanong kung saan ako nagpunta, pagkatapos ay tinatanong kung bakit ko siya niloko. Pagkatapos ay naging murahan na, ang natitira ay mga estranghero, sinasaktan ako na sana mamatay na ako. Hindi na kailangan pang hulaan na ang mga magulang ni Leng Wuji ito, kung mamatay man ako ay hindi ko alam, ngunit ang anak nila ay tiyak na mamamatay. Upang mapatunayan ang aking hinala, lihim akong nakipag-ugnayan sa isang kasamahan sa kumpanya ng Bai na medyo malapit sa akin. Tinanong ko ang mga pangyayari sa nakaraang ilang buwan. Ayon sa kanya, ilang beses na dumating ang mga magulang ni Leng Wuji upang manggulo. Sinaktan nila si Bai Yuchu, buti na lamang at may mga gwardiya na pumigil at walang nangyaring delikado. Si Bai Yuchu ngayon ay sinasabing pinagbawalan siya. Ngayon ang kumpanya ay bumalik na kay Bai Fu. Nagbihis ako at bumalik sa Jiangsheng, umarkila ng isang pribadong detective upang alamin ng detalyado ang mga bagay-bagay sa pamilya Leng. Sa loob ng 1 linggo ay nakuha ko na ang impormasyong gusto ko. Ang sakitin na si Leng Wuji ay namatay, ang kanyang mga magulang ay pumunta sa ibang bansa upang magkaroon ng pangalawang anak, ang kumpanya ay iniwan sa isang kasosyo upang pamahalaan. Nakahina ako ng maluwag. Nakipag-ugnayan ako sa aking dating biyenan. Ang dating biyenan ay malamang dahil sa 20% bahagi ng kumpanya, medyo maganda ang pakikitungo sa akin, pinayagan akong makita si Bai Yuchu. Hindi nagkita sa loob ng 6 na buwan, si Bai Yuchu ay ganap na nagbago, ang kanyang itsura ay walang emosyon. Payat na payat, malaki ang tiyan, wala kahit kaunti sa dati niyang maliwanag at kapansin-pansing anyo. Hanggang sa makita niya ako, may konting liwanag na bumalik sa kanyang walang laman na mga mata. Hindi ako nagsalita, niyakap ko siya ng may sakit sa puso at tumulo ang ilang patak ng luha. Sa mga sumunod na araw, nanatili ako sa bahay ng Bai upang alagaan siya. Tinanong ko siya tungkol sa mga nangyari sa kanya at kay Leng Wuji.
Wala nang halaga ang patay na tao. Sa araw na manganganak siya, tinanong niya ako, pumunta ka ba para kunin ang bata? Natahimik ako saglit, hindi. Pagkatapos ay nagdagdag ako, hindi na ako magsisinungaling sa pagkakataong ito. Siya ay ipinasok sa silid ng aanakan, ng anak ng isang lalaki, ang pangalan ay Baimu. Ang palayaw ay Yuan Bao, ako ang pumili. Pagkapanganak, lihim akong bumunot ng 2 buhok. Nagpalit ng ospital para sa yellow test, akin ito. Tama nga, sinabi ko na ang sakitin na yon ay walang kwenta. Si Baiyu ay nalungkot ng labis noong buntis siya, nagkaroon ng matinding pagdurugo, kung walang aberya, sa susunod. Si Baimu na lang ang magiging anak niya. Nagpahinga ng ilang araw sa ospital, pagkatapos ay pumunta sila sa postpartum care center kasama ang bata. Sa panahon ng postpartum, araw-araw akong pumupunta upang makita ang bata. Ang aking ina at ina ay dumating din upang bisitahin. Nang makita ko ang aking ama na hawak ang bata, na may malawak na ngiti, nagpasya akong manatili dito. Pinabili ko ang aking ina na ipagbili ang aking bahay sa probinsya, at kasama ang 3 milyon na ibinigay ni Baiyu, gumamit ako ng kaunti, bumili ako ng isang kondominium malapit sa kanyang villa. Pagbalik ng bata mula sa postpartum care center, sa araw ay pumupunta ako upang alagaan ang bata, sa gabi ay umuwi ako sa aking kondominium. Nang makita niyang wala talaga akong balak na kunin ang bata, si Baiyu ay dahan-dahang nagsimulang gumaling. Hanggang sa nag-umpisa na ang bata sa kindergarten. Sa Jiangcheng, nakahanap ako ng trabaho bilang accountant, sahod ay 6,000, pampalipas oras lang. Ang aking mahal na dating biyenan ay nagpasabi kay Baiyu na ilipat sa akin ang 2% na bahagi ng Leng Group of Companies. Sinabi niya na ito ay aking nakuha sa pamamagitan ng panginikil, may parte ako dito. Mahal na mahal ko talaga siya. Si Yuan Bao ay lumaki na, minsan ay nagtatanong kung bakit hindi magkasamang nakatira sina itay at inay, sinabi ko na may sakit ako sa paa na nakakahawa. Tuwing gabi ay pinapaalis na niya ako. Si Baiyu at ako ay hindi na nagbanggit ng pagbabalik loob, kung ano ang iniisip niya ay hindi ko alam. Ngunit natatakot akong matulog ng magkasama baka ako ay mahuli. Siyempre hindi iyon mahalaga, ang mahalaga ay kung saan niya narinig na. Nagmamaneho ako ng Porsche papunta sa trabaho, at ang mga dalaga sa aming kumpanya ay may gusto sa akin. Ayaw ni Baiyu na magkaroon ako ng ibang ina para kay Yuan Bao. Kaya tuwing may pagkakataon ay sumusunod siya. Siyempre isa lamang ang daan, salamat Yuan Bao. Lumipas ang mga taon, ang iyong ama ay isa pa ring tapat na magkasintahan. Ang tatay ko lang ay araw-araw na gustong mag-asawa ako ng muli. Wala pa ang apo na may apelyido niya. Kaya patuloy akong bumuhit, bakit ka nagmamadali? Sa ilang taon ay magkakaroon na ng apo sa tuhod, sa pagkakataong ito ay tiyak na sa iyo ang apelyido. At saka ang apelyido ko ay Baiyu. Ako ay isang napakaswerteng babae. Noong bata pa ako, mayroon akong isang kapitbahay na nakatira sa tapat ng bahay. Si Leng Wujie. Ang kanyang mga magulang ay nagtatrabaho sa ibang lugar, iniwan siya at ang kanyang lola upang mamuhay ng mag-isa. Ang kanyang lola ay may trabaho, hating gabi na umuwi. Ang aking kindergarten at ang kanyang elementarya ay magkalapit. Kaya tuwing sunduin ako ng aking ina, isinasama rin niya si Wujie pauwi. Pagkatapos ay mananatili siya sa bahay namin upang makipaglaro sa akin hanggang sa umuwi ang kanyang lola. Tinatawag ko siyang Wujie. Tinatawag niya akong Ate Chu. Ang mga inumin at merienda ni Wujie ay marami at hindi maubos, siya ang paborito ko. Noong bagong taon, dumating ang mga magulang ni Wujie sa bahay namin, maraming regalo ang dala. Pagkatapos ng bagong taon, sumama ang aking ama sa mga magulang ni Wujie upang umalis. Mabilis ang paglipas ng panahon. Lumipas ang maraming taon, lumaki na kami ni Wujie. Lumipat ako ng bahay. Tumira ako sa isang villa na hindi ko man lang pinangarap noon. Ngunit sayang, hindi na kami magkapitbahay ni Wujie, bumaba ang dalas ng aming pagkikita. Sa paaralan, ganoon din dahil sa 2 taong agwat, sa junior high man o senior high. Iisa lang ang taon naming magkasama sa iisang paaralan, buti na lang noong bakasyon ni Wujie, madalas siyang bumalik para makipaglaro sa akin. Habang tumatanda ako, marami akong naging manliligaw. Madalas ay nakakatanggap ako sa loob ng aking desk ng mga liham pag-ibig mula sa mga taong hindi ko man lang alam ang pangalan. Ang kikiliting naman, yung mga aking mahal, aalagaan kita ng husto. Sinong utak-ugok ang sumulat niyan? Isang sulat pa lang ay hindi ko na matiis, ang iba'y itinapon ko na lang sa basurahan. Pero hindi ito naging hadlang sa pag-iisip ko kung sino ang mapapangasawa ko sa hinaharap. Paulit-ulit kong inisip. Parang walang iba kundi si Wujie. Sikat, gwapo, at mabait sa akin. Mag-aaral na si Wujie sa ibang bansa, sobrang lungkot ko. Nagtago ako sa ilalim ng kumot at umiyak buong gabi. Sinabi niyang pagbalik niya ay magiging nobyo na niya ako. Iyan sino ba ang gustong maging kasintahan niya? Summer vacation na ako. Pumunta ako sa ibang bansa para makita si Wujie. Lalala, ano ang nangyayari?
Bakit nasa ospital si Wooji? Lumalabas na ang mga bata na laging umiinom ng soft drinks ay magkakaroon ng diabetes. Kapag may diabetes, maaaring mauwi sa kidney failure. Sa silid ospital, nakahiga si Wooji na mahina. Sa labas ng pinto, ang ina ni Wooji ay nagmumura ng husto sa lola ni Wooji. Kahit ganito na si Wooji, inaaliw pa rin niya ako, sinasabing magiging maayos siya. Sinabi ko sa tatay ko na ayaw ko nang mag-aral sa kolehiyo. Gusto kong manatili rito para alagaan si Wooji. Pero pinilit niya akong umuwi. Noong 3 taon ko sa kolehiyo, bumalik si Wooji sa Pilipinas. Tinanggal niya ang isa niyang kidney, lagi siyang may sakit, nasa bahay lamang o nasa ospital. Madilim ang kanyang mukha, hindi man lang ako pinapansin. Pakiramdam ko ay nagbago na siya. 4 na taon na ako sa kolehiyo, malapit na akong graduate. Isang malaking pangyayari ang naganap sa pamilya ni Wooji. Inihambalos ng kanyang ina ang kanyang lola sa ospital. Ang dahilan, ang isa pang kidney ni Wooji ay tila may problema na rin. Maaaring siya ay mamatay. Hindi ko siya pinuntahan, natatakot akong maiyak sa harap niya. Dahil lalo lang malulungkot si Wooji. Isang magandang balita, isang masamang balita. Nakahanap si Wooji ng posibleng tugmang donor. Masamang balita, ginamit ng kanyang mga magulang ang kanilang impluensya upang malaman na ang donor ay isang estudyante na kapareho ko ng edad, may magandang pamilya, malamang ay hindi pumayag na mag-donate. Tumawag si Tito Leng sa ama ng lalaki, gustong bumili ng kidney sa halagang 10 milyon, ngunit pinagalitan siya ng husto. At nag-report pa sa pulisya. Buti na lang hindi lumala ang bagay. Lalong humina ang katawan ni Wooji. Nagpasya ang kanyang mga magulang na gawin ang mapanganib na paraan. Sa kasalanan, sugal, droga, takot sila sa droga. Gusto nilang dayain ang lalaki upang malulon sa droga. Ito ang aking narinig ng lihim. Alam kong mali ito. Pero para sa kalusugan ni Wooji, kailangan kong magbingi-bingihan. Lumipas ang ilang buwan. Walang nangyari sa plano. Maaaring nabigo ito. 2 plano. Maghanap ng babae na manloloko sa lalaki para pumayag itong mag-donate ng isang kidney. Graduate na ako. Nakita ako ng ina ni Wooji, pinapunta ako upang bantayan ang babaeng iyon. Bakit walang nangyayari? Baka pera lang ang gusto at hindi gumagawa ng trabaho. Hindi ko sinabi ito sa tatay ko. Nag-excuse akong magbabakasyon upang bantayan ang babaeng iyon. Ito rin ang unang pagkakataon na nakita ko ang lalaking iyon. Paano nagkaroon ng ganitong lalaki sa mundo? Wala ka bang ibang ginagawa kundi magtrabaho at manatili sa bahay? 3 lugar lang, iisa ang daan. Sarili niyang nagmamaneho, gusto ng babaeng iyon na mag-engine ng aksidente sa likod upang magkaroon ng dahilan para magkakilala. Dahil sa trapiko, sunod-sunod na 2 linggo siyang sumunod, hindi nagtagumpay ang enkwentro. 1 beses lang na umakyat ng bundok ang lalaki, sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon, pero masyadong mabilis siya. Hindi siya naabutan. Walang problema, maghintay na lang sa ibaba hanggang bumalik siya para sa aksidenteng pagkikita. Hintay hanggang gabi, nalaman na may cable car pala sa tuktok. Nabaliw ang babaeng iyon, mas gusto nang ibalik ang pera kaysa ituloy ang trabaho. Sinabi ng ina ni Wooji na mag-isip ako ng paraan. Sinabi niyang napakaingat ng lalaking iyon. Nag-install pa ng anti-scam software. Wala silang magawa kundi ang kidnapin siya, pero sa loob ng bansa, kidnapin. Wala silang kakayahan. At may 2 kamag-anak ang lalaki na nasa gobyerno. Kahit makahanap sila ng taong handang mamatay, malamang ay mahaharang bago pa magawa. Wala na silang pag-asa. Sa matinding pangangailangan, naghanap sila ng kahit anong paraan. Ayoko talaga, kahit na may sakit si Wooji. Naniniwala pa rin akong siya ang magiging asawa ko balang araw. Pupunta ako upang manligaw ng ibang lalaki. Tumingin ako kay Wooji, tumahimik siya. Gusto niyang mabuhay. Nahina ang aking puso. Sinimulan kong sundan ang lalaking iyon. Makalipas ang 1 buwan, natuklasan ko na nagmamaneho siya ng mag-isa patungo sa isang hindi pamilyar na lungsod. 7 oras ang biyahe pabalik-balik para lang kumain kasama ang isang babae. Pag-alis nila, nagyakapan sila. Anong relasyon nila? Medyo nausisa ako. Mabuting balita, ngayong araw, ang lalaki ay nag-date para sa pag-aasawa. Dumaan ako sa daan na kanyang dadaanan pabalik sa kanyang sasakyan. Naghanap ako ng 2 lalaking mukhang masasama at pinagawa silang mag-arteng magligtas ng dalagang nasa gipit. Nang makita ko siya sa eskinita, sumigaw ako ng saklolo pero tumakbo siya. Duwag. Nagalit ako pero agad ko siyang narinig na sumigaw ng nakawan. Yung 2 tinanggap ko. Natakot at tumakbo agad. Gusto kong kunin ang contact number niya pero nakita ko siyang nagtago sa likod ng grupo ng mga matatandang babae. Nakakainis. Nakuha ko naman ang contact number niya. Inimbita ko siyang lumabas pero tumanggi siya. Bakit? Kahapon nung inalok ko siya ng hapunan, nakatingin siya sa mga binti ko. Wala akong magawa. Kailangan ko siyang puntahan mismo. Bakit may taong ganito? Kahit na ang tingin niya ay laging nasa akin, ang pagsasalita niya ay malamig at malayo. Narinig ni Tiahin Leng na nakikipag-ugnayan na ako sa kanya.
Nagsimulang umiyak at magkwento kung gaano kahirap si Wuji. Tinanong ako kung may paraan para madala ko siya sa Jiangsheng. Hindi ako marunong uminom. Buti na lang mas mahina pa siya sa pag-inom. Nilasing ko siya, ginuhitan ko ang daliri ko at naglagay ng kaunting dugo sa kumot. Pinakasal ko siya sa akin. Kinaumagahan nagising ako at nakaupo sa tabi ng kama ng matagal. Hindi ito pag-arte. Naramdaman ko ang pagsisisi sa konsensya, pero niloko ko pa rin siya. Nagpakasal kami. Hindi ko maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng eksena ni Tia Hinleng sa kasal. Akala niya ay niloko ko si Wuji. Hindi ba ito ang hiniling mo? Nang gabi, gusto niya ako. Noong una, tumanggi ako. Pero sinabi niya na hindi perpekto ang gabi ng kasal kung hindi matutulog. Pilit niya akong ginawa. Ang sakit. Talagang masakit. Buti na lang konti lang ang dugo noong araw na yon. Pulang-pula ang kumot at bedsheet. Hindi niya napansin na first time ko, pero nagsisi ako. Hindi ko inaasahan na ganito mawawala ang pagkabirhen ko. Wala man lang akong masabihan. Sinabi ko sa mga magulang ko na natulog ako sa kanya, kaya pumayag sila na agad kaming magpakasal. Nang maglaon, napagtanto ko na hindi naman siya masamang tao. Maliban sa araw na yon, hindi niya ako pinilit sa loob ng ilang buwan. Pinapasok ko siya sa departamento ng pananalapi. Gusto ko siyang pakurap para may panakot ako para mag-donate ng bato. Sinabi ko pa sa kanya na ang kumpanya namin ay pag-aari namin. Pwede niyang kunin ang pera para sa sarili niyang account. Kadiri ako, pero wala siyang kinuha kahit piso. Yung mga hindi makatwirang reimbursement ng mga kamag-anak ay pinigilan niya. Kahit may pirma ko, hindi niya inaprobahan. Sabi niya kung hindi ako mismo ang magsasabi, hindi niya ibibigay. Matigas siya, matigas din ako. Yung mga kamag-anak na hayop gumastos ng 200,000 sa isang hapunan. Lagi ko silang sinumpa sa likod. Gusto ko na ring gawin yon. Sa isang buwan, nakatipid kami ng 200,000. Hindi naman siya masamang tao. 3 buwan na. Palagi niya akong hinihiling na bigyan siya. Naawa ako sa kanya. Hindi na ito first time. Sige na nga, masaya siya. Mas mabuti pa ang trato niya sa akin. Araw-araw dumadalaw ang magulang ni Wuji, sinasabi na hindi na makayanan ni Wuji. Naiinis ako. Matagal na kaming kasal, nakikita kong gusto niya ako. Pero sigurado akong hindi siya papayag na mag-donate ng bato. Dinala ko siya kay Wuji, umaasa na maawa siya. Kumpirmado. Wala siyang awa. Sinabi ni Tia Hinleng na siya ang mag-aayos ng tao para lasingin siya, at ako ang pumirma bilang pamilya. Pumunta ako sa abogado at nagtanong. Kung magdemanda siya, makukulong ako. Natakot ako. Hindi ako pwedeng sumugal. Sinigawan ako ni Tia Hinleng na walang utang na loob, tapos lumuhod siya at nagmakaawa. Binigyan niya ako ng ideya, magbuntis mula sa kanya at gamitin itong panakot. Si Wuji ay nagmakaawa rin. Sabi niya pagkatapos ng operasyon ay pakakasalan niya ako at aalagaan ang bata bilang sarili. Sumuko ako. Pero hindi ko na rin siya pakakasalan. May isang bagay na hindi ko ginawa kay Fang Han, makipagtalik sa ibang lalaki. Nakakadiri sa akin. Kaya nagpasya ako na pagkatapos mag-donate ni Fang Han, magiging maayos na ang buhay naming dalawa. Medyo sobra si Fang Han. Nagpalit ako ng puting blusa at maiksing palda para kumain sa magulang ko. Pinakita ko sa kanya at nasabik siya. Gusto niyang tapusin muna bago kami pumunta. Hayop. Baby, bilisan mo dumating. Kung hindi, papatayin ni tatay si nanay. Sino ba nagsabi na ang regla ay proteksyon ng lalaki? Kasinungalingan. Nabuntis ako. Hindi na makapaghintay si Wuji. Halos hindi na siya mabuhay sa dialysis. Kaya dala ko ang report ng pagbubuntis. Pumunta ako kay Fang Han para sabihin ang totoo. Siyempre gamit ang dahilan ng kumpanya. Nagalit siya. Hindi ako nagulat. Pagkatapos, inilabas ko ang report at ginamit itong panakot. Sumuko siya. Mahal niya talaga ako. Pagkatapos ng lahat, tiyak na magiging maayos ang buhay natin. Anong damit ito? Ang pangit. Siguradong masakit ang pagpasok sa likod. Hayop. Hindi dapat kita naawa. Hayop. Si Fang Han, habang natutulog ako, tumakas siya sa gabi. Pumunta ako sa kanya. Ang tatay niya ay magiliw pa rin sa akin. Medyo napanatag ako. Sinimulan akong kumbinsihin ni Fang Han. Ang pamilya Leng ay dapat magbayad ng halaga para sa pag-donate, hindi siya ang dapat magmakaawa. Dumating ang mga magulang ni Wuji sa Xicheng. Dahil nasa liing si Wuji, galit sila kay Fang Han. Malaki rin ang galit nila sa akin, diretsong sumabog si Fang Han at pinagalitan sila. Napilitan silang humingi ng tawad bago ginawa ang tissue matching, at natural na matagumpay ito. Noong premarital check-up, nagawa na rin ang tissue matching. Hindi ko alam kung ano ang magiging desisyon ni Fang Han, hindi ako nangahas magtanong, parang naghihintay ng hatol sa kanyang sagot. Gusto niyang makipaghiwalay dahil natatakot siyang mamatay sa operasyon at walang seguridad ang kanyang mga magulang sa natitirang buhay nila. Ang kanyang bahay at sasakyan, kasama ang mga deposito at investment, mga 6 o 700,000, sabi niya kung magpapaopera siya.
Ang perang ito ay dapat iwan sa kanyang mga magulang, kung hindi, kapag pinalaglag ko ang bata at mag-asawa muli, wala silang makukuha. Paano ko palalaglag ang bata? Bahagi siya ng aking laman. Pero sinabi ni Fang Han na dati ko siyang ginamitan ng bata bilang panakot. Ang bumerang na inihagis ay bumalik sa akin. Ang pangalawang kondisyon ni Fang Han ay ibigay sa akin ang 20% ng shares ng pamilya Leng. Nagalit si Tito Leng at tinanong kung ako at si Fang Han ay nagkakaisa upang dayain sila sa shares. Matagal akong nagpaliwanag. Nang malaman ng aking ama na gusto kong ipadonate ni Fang Han ang kanyang organ, sinampal niya ako. Kung hindi ako buntis, tiyak na halos mamatay ako sa kanyang suntok. Ito ang unang beses na nakita ko siyang ganito kainit ang ulo. Wala man lang sinabi ang aking ama. Sumama siya sa akin at sa mga magulang ni Leng Wuji upang hanapin si Fang Han. Lalong lumalala ang kalagayan ni Leng Wuji. Sumuko na si Tito Leng, inilipat ang 20% ng shares sa akin, nakasulat na kusang loob na donasyon. Ang pangatlong bagay ni Fang Han ay ang custody ng bata. Sa puntong ito, nahulaan ko na. Malamang alam ni Fang Han na nagpakasal ako sa kanya para sa kanyang organ. Pinagmamasdan ako ni Tito at Tita Leng. Pumirma pa rin ako. Hindi ko inaasahan na pagkatapos pumirma, umalis si Fang Han kasama ang kanyang ina papuntang ibang bansa. Gusto niya ng shares upang abalahin nila ako para wala siyang oras sa gulo. Bumalik ako sa Jiangsheng. Binugbog ako ni na Tito at Tita Leng, pinaniwala ang dinaya ko sila sa shares. Mabuti na lang at iniligtas ako ng aking ama. Gusto kong ibalik ang shares sa kanila, pero sinabi ng aking ama na kung ayaw kong pagsamantalahan sa hinaharap. Para sa bata, ibigay ko na sa kanya ang shares. Ang natitira na lang sa akin ay ang batang ito. Naalala ko ang galit na itsura ni na Tito Leng, natakot ako. Pumayag ako sa aking ama. Noong 2 araw ng libing ni Leng Wuji, ibinenta niya ang 13% ng shares. Sa pangalawang pinakamalaking shareholder ng Leng Group, ang kondisyon ay tulungan niya akong harapin ang gulo ng pamilya Leng. Nang matapos ang libing ni na Tito Leng, gusto nilang bawiin ang shares pero pinalitan na ang posisyon ng chairman. Dumating sila ng ilang beses upang manggulo. Nakatanggap ako ng ilang sampal pero dahil sa bata, pinatigas ko ang aking loob at pinalaya sila ng mga security guard. Pagkatapos, nakatanggap ako ng balita na umalis sila papuntang ibang bansa. Lumo ang aking tiyan, nagsimula akong matakot. Natakot ako na kukunin ni Fang Han ang bata sa araw ng kapanganakan nito, kaya nagkaroon ako ng prenatal depression. Ilang araw bago ang takdang petsa, bumalik si Fang Han. Halos mamatay ako sa panganganak. Nakaligtas ako pero baka hindi na ako magkaanak muli. Kaya sobra akong nag-aalala sa batang ito. Ayaw kong lumayo ito sa aking paningin kahit isang segundo. Mabuti na lang at napansin ni Fang Han ang aking iniisip, kapag dinala ang bata para paliguan at suriin. Nasa tabi niya ako at inaalo, parang walang nangyari. Pagkatapos ng postpartum period, bumili si Fang Han ng bahay malapit sa villa. Sa araw, inaalagaan ng bata at kapag natutulog na ito, aalis siya. Ganito ang aming tahimik na pagdaan ng 6 na buwan. Pagkatapos, isang araw nang matulog ang bata, pumasok siya sa aking kama. Hindi niya ako tinanong kung gusto ko, ginawa niya ako. Akala ko gusto niyang mag-asawang muli pero pagkatapos, umalis siya. Ang ganitong buhay ay nagpatuloy hanggang sa magsimulang pumasok sa paaralan ang bata. Natitiyak kong gusto lang niya ang aking katawan at hindi na kailangan ng proteksyon. Wala siyang balak na mag-asawang muli. Kapag may nakikita akong tao, sinabi ng aking ama na ibigay ko ang 2% shares na hawak ko. Medyo nagalit ako pero hindi tumutol. Dahil sa kanya naman nanggaling ang shares. Ang lalaking aso kapag may pera ay nagbabago. Dati siyang panggulo, ngayon nakabihis ng mamahaling brand. Nagmamaneho ng Porsche papuntang trabaho, ginaganyak ang mga bagong graduate na babae, sobrang naiinis ako. Nakakainis, hindi ako ang nagligtas sa iyo at ang aking ama. Nagreklamo ako sa kanya, sinabi niya na sa aming kalagayan, makakahanap ako ng mabuting tao na hindi mapapansin ang pera. Ang tulad ni Fang Han, binigyan siya ng shares, sa halip ay nahihiya siyang umalis. Kumuha ako ng pribadong tiktik na sumusunod sa kanya ng ilang panahon. Sinabi ko sa kanya na alalahanin ang mga babaeng iyon. Ang pagkikita namin ay swerte ko, sige, bawiin ko na ang sinabi ko. Ako ay 50 taong gulang at pinapasuot pa ako ng malaswang damit. Hindi ba siya tao?